Okay, number 3. Paano tayo magsusurrender sa Diyos? Box in your wandering thought. It's another way of saying, take your thoughts captive. Ibig sabihin, ikahon natin yung mga thoughts o kaisipan na hindi nakakalugod sa Diyos at palitan natin ito ng pagsunod sa Panginoong Yesus. Nung Wednesday, habang ako ay nandun sa coffee shop, ako'y gumagawa ng message and then merong isang tao na umupo malapit sa akin. Now, akala ko siya ay mag-work or something. Kaya lang, ay inilabas niya ang kanyang cellphone at nagsimulang manood na parang mga talk show or movie. Naiinis ako dahil sa sobrang lakas ng audio na pinapanood niya at nakaka-distract. And then alam mo, pumasok sa isip ko, ito yung mga sinasabi sa Bible na busybodies. Nagbibisi-bisihan sa chismis at iba pang bagay. And then sabi ko, wow, saan galing yung thoughts na yon? And na-realize ko sobrang judgmental, self-righteous at sobrang critical nung thought na iyon. And imagine mo, ako na nagtuturo at gumagawa ng mensahe. Ito mismo, yung mensahe na ito. Tapos magkakaroon ako ng thoughts na ganon and then pinaalala sa akin ni Lord, take your thoughts captive to the obedience of Christ. Lord, mali itong iniisip ko at hindi ko ito dapat i-entertain. Ikakahon ko ito at itatapon. Tulungan mo ako na mag-focus sa kung ano lang ang pinapagawa mo sa akin upang hindi ko mapagbigyan ang mga isipin na pumapasok sa akin. Narealize ko noong tayo ay naging Kristiyano o alagad ng Panginoong Yesus, ay yung ating sinful, fleshly desires, yung panlilinlang ng dyablo at ng mundo ay hindi naman nawala. Kaya nga si Pablo, sabi niya sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Na-realize ko kung gusto mo maging matagumpay ang pagsuko mo ng iyong buhay sa Diyos, ay isasama mo isusuko ang iyong thought life, ang iyong isip. Ang ibig sabihin ng taking thoughts captive to the obedience of Christ ay kukulungin mo ito. Ito ay isang picture ng isang mabangis na hayop na inilagay mo sa cage. Nakakulong siya doon. Wala siyang magagawa and then pagmamasdan mo yung hayop na yon na nagwawala at susuriin mo kung anong iniisip at kung anong pinaniniwalaan nung kaisipan na yon. Ini-examine natin siya kung ito ba ay naka-align sa kalooban ng Panginoong Yesus. Ito ba ay ang katotohanan na galing sa mabuting balita? Ito ba ang kaisipan na ito ay nagpo-promote ng pagmamahal ko sa Diyos at pagmamahal ko sa kapwa o hindi? Ganun yung ibig sabihin ng we box in our wandering thoughts. Ikukulong natin. Hindi natin hahayaan na mula sa isip bumaba siya sa puso at pumunta sa ating labi. At kapag nangyari yon, gagawin natin yung nasa isip natin at lalabas din siya sa bibig natin na makakasakit sa ibang tao at makakasira sa ating testimony. Kaya nga, yung kaisipan na yon ay kukulong natin agad at susuriin. Sasabihin natin, Lord, mali po itong iniisip ko na ito, hindi po ito yung tama. Itatapon ko po ito at susunod po ako sa katotohanan na sinasabi mo sa akin. Ito yung ibig sabihin sa Romans 12:2 na hayaan nating baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip at kapag hinahayaan nating mangyari yung kalooban niya sa buhay natin, mapapatunayan natin na ang kanyang kalooban ay mabuti. Ganito natin lalabanan ang mga maling kaisipan. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 10:3-5, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Wow! Ang sabi dito, ang sandata natin ay ang kapangyarihan ng Diyos. Diba, we have the mind of Christ, we have the Holy Spirit na gumagabay sa atin at nagsasabi ng katotohanan. Ito yung kapangyarihan na meron tayo na dapat nating gamitin moment by moment. At ang kapangyarihan na ito ay ano daw ang kaya niyang gawin? Ang sabi rito, nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Grabe no, kung alam mo katotohanan na galing sa Diyos, kahit anong negative thoughts ang pumasok sa iyo, ay malalaman mo at kaya mo itong pabagsakin. Kaya mo itong ilagay sa cage, ikulong at suriin kung ano yung tama dahil alam mo ang katotohanan. Then sabi pa sa verse 5, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Sabi sa NASB translation, sabi doon, we are taking every thought captive
to the obedience of Christ. Kaibigan, maaaring meron kang self-doubt. I'm not good enough for God's love. Kaibigan, hindi yan totoo. Take that thought captive to the obedience of Christ. Maring nagigilty ka. Nasa isip mo, hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Kaibigan, hindi ang Diyos ang nagsasabi niyan sa iyo kung hindi si Satan. Walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Lalo na sa mga nagpapakumbaba sa Kanya. Maring natatakot ka sa future at kung ano-anong sinasabi ng Diablo. Wala na, katapusan ko na, wala na kaming pag-asa, wala na kaming future. Hindi kami kayang protektahan ng Diyos. Kaibigan, mali yan. Kaya anong gagawin mo? Ikukulong mo, bibihagin mo ang isipan na yan at susuriin mo. Galing ba ito sa Diyos o galing ito sa Diablo? Ito ba ay naka-align sa kung sino ang Diyos o hindi? Maaaring natitem ka na i-compare ang sarili mo sa iba. Bakit ako ganito? Hindi ko kayang gawin yung mga nagagawa ng iba. At hindi rin ako kagaya nila na merong mga na-accomplish sa buhay nila. Mas mabuti sila na tatay at nanay, ako hindi. Kaibigan, ginawa kang unique ng Diyos para sa purpose niya sa iyo. Kaya huwag mo i-compare ang sarili mo sa iba. Ikulong mo yung isipin na yan at sabihin mo, Lord, thank you, I am what I am. At hahayaan ko na mag-glorify kita sa buhay ko kung ano man ang role o purpose na binigay mo para sa akin. Maliit man o malaki, gagawin ko ito at magiging tapat ako sa iyo. Kaibigan, ganito yung taking thoughts captive to the obedience of Christ. Maaring natitem ka sa isip mo na husgahan ng kapwa mo. Naku, yang si brother, hindi naman totoong Kristiyano yan. Pekeng Kristiyano yan. Kaibigan, wag mo i-entertain yung mga thoughts na yan. At sa halip ay tulungan mong ma-restore ang kapatid mo. Baka siya yung carnal person na ang nakaupo sa trono ay ang sarili niya at hindi ang Panginoong Hesus. Kaya ang gagawin mo ay patuloy mo siyang mamahalin. Ipanalangin mo siya, sasabihin mo kay Lord, Lord, patawad po dahil alam ko na mahal niyo po ang aking kapatid at gawin niyo po akong instrumento para manumbalik po ang kanyang pagpapasakop sa inyo. O kaya maaring natitem ka na hindi magpatawad o gumanti. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa akin, kaibigan. Ikulong mo yung isipan na yan. Suriin mo at kung yan ay hindi naka-align sa sinabi ng Diyos na magmahal ka ng kaaway mo, ay itapon mo yan dahil meron kang kapangyarihan na i-reject ang isipan na yan sa buhay mo. Huwag mo hayaang pumunta siya sa puso mo at lumabas sa bibig mo. O kaya maaaring meron kang negative thoughts sa isang tao. Ano ba naman itong nagtuturo na ito? Ano ba naman itong D-group leader na ito? Mas magaling pa ako dyan. Hindi dapat ganyan. Kaibigan, ikulong mo yan at suriin. Ito bang iniisip ko na ito ay pride? At kung pride ito, ay nakakalugod ba ito sa Diyos? Alam mo, sabi ni Martin Luther, the devil throws hideous thoughts into the soul. Hatred of God, blasphemy, and despair. When I awake at night, the devil tarries not to seek me out. He disputes with me and makes me give birth to all kinds of strange thoughts. The devil understands how to produce arguments that exasperate me. Sometimes he has produced such as to make me doubt whether or not there is a God. Grabe, no? Kaya huwag mo isipin na kapag naging Kristiyano ka na, titigil na ang Diablo. Na kapag nagtuturo ka na, kapag naging D-group leader ka na, titigil na ang Diablo. No, hindi siya titigil kahit kailan. Dahil ang gusto niya sa iyo ay padapain ka, wasakin ka, kasama ng iyong pamilya at ministry. At hindi mo magagawa ang purpose ng Diyos para sa buhay mo. Yun, yung plano niya para sa iyo. Merong isang lalaki at babae na magkatrabaho. Pareho silang may asawa. Silang dalawa lagi ang partner sa mga projects ng kanilang kumpanya. At dahil sa dami ng trabaho, ay kadalasan inaabot sila hanggang madaling araw. Isang gabi, sabi ng babae, alam mo, natutuwa ako na kasama kita sa trabaho. At maaring yun talaga ibig sabihin ng babae. Na-appreciate niya yung partnership nila, yung pagtutulungan nila sa trabaho. Kaya lang yung lalaki, iba yung pumasok sa isip niya. Gusto ako nitong taong ito. Maaring may problema siya sa kanyang asawa. Maaring nagpapahiwatig siya sa akin at tanggap niya ako na may asawa din. At alam mo, ginawa nung lalaki, pinuri din niya at binola yung babae. At hindi nagtagal ay inaya niya na ito na mag-date sila. At alam mo na, ang nangyari. Kaya nga, balikan natin yung una pa lang na thought. Teka, gusto niya ako Meron siyang gusto sa akin. Alam mo kaibigan, yan yung pagkakataon that you will take your thoughts captive to obedience to Christ. Sasabihin mo, Lord, wala akong karapatan para isipin ko ito. Hindi ko po siya asawa. And minsan, kahit sa text lang o messenger o meron nag-post sa Facebook, parang ako pinapatamaan nito Masama ang pagkaka-text nito, parang naghahamon ito ng away Minamalit niya ako. So, dapat ipakita ko sa kanya kung sino ako. Kaibigan, ikulong mo yan at suriin kung yan ba ay naka-align sa sinasabi sa iyo ng Diyos. O kaya minsan, inisip mo kapag ikaw ay pinapayuhan, ang
ang papasok sa isip mo, ikaw din naman ganyan ka eh. Dapat mauna kang magbago, masyado kang mapanghusga. Kaibigan, ikulong mo yan kasi hindi yan pagpapakumbaba. Minsan may makikita ka na nagkukumpulan na grupo, inisip mo na ikaw yung pinag-uusapan. Ini-entertain mo ito sa isip mo. Pinagtatawanan ako ng mga ito, pinagkakaisahan ako ng mga ito. Pero sa totoo lang, wala naman silang masamang pinag-uusapan laban sa iyo. Kaibigan, surrender mo ito kay Lord. Kaya nga, ang tanong ano ngayon kung tama ang hinala mo? So, ibig ba sabihin yan ay may karapatan ka ng magalit? Mabavalidate ba ang pagganti mo? Hindi pa din. Kasi sabi ni Lord, love your enemy. Ang tanong, sino ang gusto mong umupo sa trono mo? Ikaw o ang Panginoong Hesus? Sabi ni Pablo, ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Grabe no, sabi ni Pablo, nag-aaway-away kayo, nagdedemandahan kayo. Ano ngayon? Kung ginawan ka ng masama, ano kung dinaya kayo? Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Grabe no, parang sinasabi ni Pablo, patay ka na sa sarili mo. Ang nabubuhay sa iyo ay ang Panginoong Hesus. Kaya mas importante na dapat ngayon sa buhay mo ay kung paano mo papupurihan ang Panginoong Hesus. At iisipin mo na kapag ako ay nakipag-away at hindi natutong magpakumbaba at hindi natutong magpatawad, ay maapektuhan ng Panginoong Hesus dahil masisira ang kanyang pangalan sa buhay ko. Pangalawa, ang taong ito na kaaway ko ay hindi ko madadala sa kanya. Naalala ko, kinuwento ko sa inyo kanina na meron akong legal rights na pwede kong i-exercise, kaya lang kapag ginawa ko ito, ay ang susunod na tanong ay, nasaan si Lord sa picture? Nasaan yung pagtitiwala kay Lord? Nasaan yung pagiging salt and light? Sabi ni Lord, kung sinampal ka sa kanan, bigay mo yung kaliwa. Parang sinasabi ng Panginoong Hesus, hayaan mo na. Kung dinaya ka, dinaya ka. Kung niloko ka, niloko ka. Pero ipakita mo na alagad kita. Ipakita mo yung pagmamahal na hindi ginagawa ng mundong ito. Ipakita mo na hiniwalay na kita. Iba ka kaysa sa iba. Ipakita mo ang pagpapatawad ng walang kondisyon. Tandaan mo na ako ang nagbibigay ng provision at ikaw ay anak ko.